Sing. There is sunshine in my soul today, more glorious and bright. There is growing in the earthly sky, for Jesus is my light. Oh, there's sunshine, blessed sunshine. There's a peaceful, happy moment's roll, when Jesus shows his smiling face. There is sunshine in my soul. There is music in my soul today. Oh, glad to my King. And Jesus listening in and hear the songs I cannot sing. Oh, there's sunshine, blessed sunshine, when their peaceful, happy moments roll. When Jesus shows his smiling face, there is sunshine in my soul. There's a springtime in my soul today, for when the Lord is near, and the flowers of grace appear. Oh, there's sunshine, blessed sunshine. There's peaceful, happy moments roll, when Jesus shows his smiling face. There is sunshine in my soul. Tuon kita sa sining gabi sa sulat diri sa pulong sang Dios sa Psalm chapter 1 kag magasentro nga aton nga pagpamalandong sa pulong sang Dios, the prosperity of
the successful believer, no, the prosperity, ang kadalagan, ang kabuganaan sang isa ka madinalag-on nga klase sang tumuluo sang Dios. Natural kag normal sa aton nga mga tawo sini kalibutan nga naga-aspire kita sang success. Hindi ba? Ang estudyante nagapulaw bugtaw, nagahimakas, nagaantos sang tanan nga mga pag-antos, agud na nga maangkon, malabot ang ginahandom sang ilang nga mga kabuhi. Normal kag natural ina. Nga kung gusto kita mangin madinlagon, aton ina sakripisyuhan, aton ina pangabudlayan. Kag ang isa ka Kristohanon nga kabuhi nga naga-desire nga mangin madinalagon man, kabay pa nga mag-atubang man kita sa mga nagkalain-lain man nga mga pagtilaw nga magabot sa aton nga mga kabuhi. Now, diri sa pulong sang Dios sa verses 1 to 3, makita naton diri una gid sa tanan ang description sa isa ka madinalagon nga Kristohanon. Ang pagpahayag sang Dios sang isa ka madinalagon nga Kristohanon. Ano sa mata sang Dios ang isa ka successful nga tawo? Sa imo ambi, ano yang paglantaw nimo kag ang pag-evaluate o kung pag-assess nimo sang isa ka successful man? What do you think? We gauge or we measure success sa kalaparon sang iya nga mga duta? Is that success? Ma-measure nato ng success ang isa ka tawo sa iyang profesyon, sa iyang educational attainment, nga nalabot siya na ang pinakamataas nga level sang edukasyon nga ma-offer sini nga kalibutan. Is that success? Naka-star siya sa matahong nga balay, kag maayo ang iyang pangabuhi, kag minilyon ang iyang nga mga propiedad o kung ang iyang material o kung kwarta nga ginbutang sa bangko. Is that success? Many times, we gauge success sa isa ka ginaangkon sang tawo. Di ba? Pares na sa kay Bill Gates, gina-consider nga mo ang pinakamanggaranon nga tao sa bilog nga kalibutan. Nga naglabot na ang iyang worth 10 billion. Can you imagine sina? 10 billion na ang worth, ang naangkon, ang natipon nga manggad ni Bill Gates, and counting. Why na nag-untad sa 10 billion? Sige pa na, patak, hasta pa na kung pila ka bilyon. Many times, amo nang paglantaw naton sang isa ka successful nga tao. Pero, how do God describe success? As far as our relationship with Him is concerned. Una gid sa tanan, makita naton diri that a successful man, or yes, the successful man, sa mataya sang Diyos, he walks not. Waay siya nagalakat upod sa mga di tumuluo. Ungodly. Ungodly. Waay siya nagapakigupod. Waay siya nagafellowship sa mga tao nga waay nagahigugma sa Diyos. Waay nagakabalaka sang mga kalag. Waay sa ilang una-una kag sa ilang tagipusoon ang Diyos kag ang buluhaton sang Diyos. Para sa Diyos, sa mata sang Diyos, sa evaluation, sa pag-measure sang Diyos sa isa ka madilago nga tao, ang tao nga waay nagapakigupod sa sini nga mga tao. May ara gani kita nga saying bala, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Sino ang aton mga association? Sino ang aton ginapakigupuran nga mga tao?
Are they godly? Are they men and women who fears the Lord? Are they men and women who loves the Lord? Kag may tagipusoon sa pagpagamit sang ila kabuhi para sa Ginoo. Kabay pa nga aton evaluate, aton i-assess ang aton kabuhi. Kay dira naton mapamatud-an ang aton iyang relasyon sa aton buhi kag matuod nga Dios. But as far as God is concerned, He measures success to a person who walks not with the ungodly. Why siya nagaupod? Why siya nagaupod? Ikaduha, anong assessment sa Diyos sa isa ka madinalag-on nga Kristohanon? He walks not and he stands not in the way of sinners. Why siya upod gid? Why siya nagatindog upod sa mga di tumuluo? Hindi siya butsilingon, hindi siya komportable nga mag-upod sini nga mga tao. Are we comfortable, mga kauturan, nga mag-upod sa mga di tumuluo? Are we comfortable with their language? Komportable kita? Or daw nagatilindog blaybo sa mga lingwahe nga ginagamit nila? Kaya nga, hindi kita isa kung sa mga sa mga ekspresyon pa naton, hindi kita kabaro. Hindi kita parehas kolor. Hindi kita parehas balatyagon. So, waay sang nagapatunga sa aton between them and us. Kay hindi naton sila kaparehas. Hindi kita komportable mag-upod sa ila. Mga tao nga nagapasipala sa Diyos, mga tao nga nagsikway sa Diyos, mga tao nga disregard nila ang kamatuoran sang pulong sa Diyos. Yes, mga kauturan. Bisan pa sa mga Kristohanon, quote-unquote, pero sa ilang nga pagkabuhi, waay nagsanto sa pulong sang Diyos ang matudtuod nga Kristohanon, hindi komportable mag-upod sa ila. Yes. Pero kung komportable kita nga mag-upod sa ila, then, amo kita sina. Parehas kita sa ila. Huwag kita sang may kinalain sa ila. But if we are comfortable with being with them, then dira ma-evaluate naton, ma-realize naton nga sa pagkamatuod, hindi kita parehas sa ila. We love the Lord, we love His work, we love His word, kag ini nga mga tao completely naga-disregard sa Diyos, sa yapulong, kag sa buluhaton sang Diyos. Amo na ang evaluation sang Diyos ya sa madinalagon nga Kristohano. Ang ikatatlo, nga description sang Diyos, nor sitteth in the seat of the scornful, nor sitteth, He sits not. He is not joining them sa kung ano nga mga aktibidades, sa kung ano nga mga buluhaton sang ini nga kalibutan o kung sang buluhaton sang Diyos. Kabay pa mga kauturan sa nagadugay kita sa Ginoo, sa nagadalo mga aton relasyon sa Diyos. Kabay pa nga may ara kita sang personal examination. Kung ano mga butang nga nagahatag sa aton kalipay. Kung ano mga butang nga nagahatag sa aton sang panghangkat sa sini nga kalibutan. Ang aton ayhan kalipay, nagahatag kalipay sa aton, ang Diyos, ang iyapulong, kag ang buluhaton sang Diyos. Then, kung amoy ng aton kalipay, amoy na ang ginapangita sang Diyos sa isa kamatudtuod nga Kristohanon. Kay siling niya diri sa verse number 2, but His delight is in the law of the Lord,
He enjoys meditating God's Word. He enjoys being with God's people. Nasadyahan siya mag-upod sa mga Kristohanon. Base kita, bala daw nasawahan kita, mag-upod kita Kristohanon. Then there must be something wrong sa aton personal nga relasyon sa Diyos. Because those who loves the Lord will also love God's people. Yes. Ang nagahigugma sa Diyos, higugmaon niya man ang mga katawhan sang Diyos. Naga-enjoy siya mag-upod sa mga kinabon sang Diyos, sa mga katawhan sang Diyos. Ara ng enjoyment niya. Amo na nga one time si David bala, nag-express ang iya balatyagon sang iya kalipay, sang ang mga kaupdanan, mga kakilala, mga amigo ni David, nag-invitar sa iya, let us go into the house of God. That's why sila niya, I was glad when they said unto me, let us go into the house of God. Baw na sadyan, ko, enjoy ko. Sang naghagad ining akon nga mga kaabyanan nga magsimba sa Diyos, magpakigupod sa mga katawhan sang Diyos. Yes. Diin nagasandig ang aton kalipay. Sa mga butang sang kalibutan, kadamo ang ma-offer sa kalibutan sa aton nga mga kalipayan, but that is temporal. Kag ina nga makalipay, many times nagahatag sa aton sang sorrow, kasubanan. Yes. Maka-enjoy kita for a moment, pero ang consequence na nga enjoyment, it takes days, weeks, months, and even years. Pero ang kalipay nga mahatag sang Diyos kag sa mga katawhan sang Diyos, eternal. Hindi mahatag sini nga kalibutan. That's why siling diriyan ni David, siling niya, but his delight is in the law of the Lord. Ang kalipay ara, ang iya kalipay ara ya sa pagpamalandong sang pulong sang Dios, sa iya nga pagsimba sa Dios, kag sa iya nga pagpakigupod sa mga katawhan sang Dios. Kag sa pulong sang Dios, ano dira sila niya? And in his law doth he meditate day and night. Adlaw kag sa gabi. Mga kauturan, do we love meditating God's Word? Ha? Naga-enjoy kita sa pagpamalandong sa pulong sang Diyos? Or nagahatag ini sa aton sang burden? Or magbasa kita, ga-endure kita, blaw? Naga-struggle kita? Naga-struggle? Kag tungod sang kasakuon sang aton nga mga sitwasyon, mga kaimtangan sini nga kalibutan, why na kita time to enjoy meditating God? To enjoy God's Word is to give time on it. Tagaan tagidjation. Tagaan tagidjation, hindi kita magsako. Kaya kung magsako kita, hindi ta maabsorb, hindi tagid bala mabutang sa aton mga tagipusoon ang mga kamatuuran, prinsipyo sang pulong sang Dios. Amo nang ginahimo sang yawa sa aton. He keeps us busy. Ginapasako kita sang yawa. Bisan pa sa aton nga mga buluhaton sa sining iglesia. Masako kita. Sa buwas, hasta naman sa Sabado, magasinakuay naman, kay makadto naman kita sa mga centers and outreaches naton sa pagtudlo sang pulong sang Dios, nga kita nga mga manunudlo sang pulong sang Dios have no time meditating the Word. Amo nang pinakadelikado gid. Ha? Amo nang pinakadelikado gid nga butang. Ang pinakaimportante sa Dios, aton nga fellowship sa iya, aton communion sa iya. Ining mga aktibidades ini, naga-enhance lang ini sa aton relasyon sa iya. Pero ang pinaka-importante, that we must spend quality time with God.
dira ga-enjoy ang Diyos sang aton presensya. Yes, ga-enjoy ang Diyos. Nasadyahan ang Diyos mag-upod sa aton. Do we enjoy being with God? Ha? Makasiling ayhan kita, makalakat kita, and He walks with me and He talks with me along life's narrow way. Amuna, God longs for our fellowship. He longs for our communion. Gahandom ang Diyos sa aton. Kag ginakuha, ginatingwaan sang kaaway sang aton kalag, nga makuha ina nga quality time naton sa Diyos by substituting ministries, by substituting activities. Masako kita, enjoy kita sa paghimo sining mga aktibidades, but let us be careful nga hindi naton mabayluhan. Hello. Oops. Mic test. No. Mic test. Okay. Hindi naton ma-disregard ang time naton sa Ginoo. Hindi naton masakripisyo ang tion naton sa Ginoo. Amo ning ginhimo yan ni Ginoong Hesus sang ari sa sining kalibutan nga antes siya maghimo sang buluhaton sang Dios, He took time to be alone with the Father. His delight is in the law of the Lord, and in His law doth He meditate day and night. And then sa verse number 3, silingan diri, and He shall be like a tree planted by the rivers of water. Amo ini ang result, mga kauturan. Spending quality time with God will result, sining verse number 3, and we shall be planted. Maestablisar kita sang Diyos, mapundar kita sang Diyos nga mabakod sa iya pulong kag sa iya kaugalingon. Yes, that's why ang ini nga mga promisa, ini nga mga promises ang Diyos aton ma-enjoy kag aton ini ma-avail sa aton mga kabuhi if we live separated lives and feed our souls on God's Word. Mapakaon naton ang aton kalag sa pulong sang Diyos. Kag ang result, dira sa verse number 3, o nagit sa tanan, ang aton posesyon, ang aton kahimtangan, ang aton sitwasyon. We will be planted by the rivers, beside o kung sa river, planted by the rivers of water. Anong silingon sina, mga kauturan? Always close to the life-giving resources. We must always stay close to the life-giving resources. Magpabilin kita, magmalapit kita sa isa ka nagahatag sang kabuhi. Kag siling sang pulong sang Dios, sino ang aton kabuhi? Sino ang source ang aton kabuhi? Siling sang pulong sang Dios, in Him was life. John chapter 1 verse number 4, verse number 6. In Him was life, and the life was the light of men. Ara sa kay Ginoong Hesus ang kabuhi. Kakon ara kita malapit sa sinang source of life, then ang aton kabuhi mangin isa kakapawa sini madulom nga kalibutan. Amo na siling nila sa mga katigulangan bala ambot ko matuod ina, no? Kag sa aton bala nga paglantaw matuod gid man. Inang mga malapit bala sa Dios, dugay mapatay. Malapit bala sa Dios, mga hanuot ang ila kabuhi sa Dios, dugay bala nagakapatay mo. Hindi kay ang aton niya nabalan,
No? Ang saying sa kalibutan nga ang masamang damo ay matagal mamatay. Pero ang kamatuoran nga kung malapit kita sa source of life, we will enjoy the longevity of life. Malawig ang aton mga kabuhi. Lantawan nyo bala sa Old Testament. Lantawan ta sa Old Testament. Si Adan, pila ka tuig ang gingkabuhi niya. Ha? Si Melchizedek, pila ka tuig ang gingkabuhi niya. Si Noah, si Abraham, si Moses. Pero ato yang mga malayo sa Diyos. Ikumparar naton. Kay nga man, matuod gayud nga silingin diri sang pulong sang Diyos. And he shall be like a tree planted by the rivers of water. Kay malapit siya sa life-giving source nga mong Diyos. The tree planted by the river is never dry. Huwag nagakalaya ang kahoy nga natanom sa malapit sang suba. Lantawon tabla kay pirting tig-ilinit subong. Lantawon tablang aton nga mga tanom, nagakalaya, kay nga aman, kulang tubig. Pero kung ang kahoy, ang tanom nga malapit sa tubig, akanami sang iyaya nga pagtubo. Amo na sa aton nga pagkabuhi Kristohanon, kung malapit kita sa Diyos, the source of life, the life-giving source. Kag siling sampulong sang Diyos ang description niya nga siya ang buhi, hindi lang buhi nga tinapay but living water nga nagahatag sa aton sang kabuhi nga manayo kag kabuhi nga mapuslanon kag madinalagon nga klase sang kabuhi. And so the believer who lives close to God will never be dry. Hindi gid siya magmala ang aton kabuhi. Hindi gid kita mamalhan kung malapit kita sa tubig nga mo inang Dios. Di ba? May tiun gid nga nagabot sa aton bala nga do ka malagid sa akon kabuhi. Anong busilingon sang mala? Unproductive. Nga daway gid ya, daway gid kita may na-accomplish ini nga adlaw, sini nga semana, sini nga bulan. It is because base naglayo kita sa source. Sina nga productivity sa aton kabuhi. Mangin productive, fruitful ang aton kabuhi kung malapit kita sa Ginoo. Our life will never be dry, but we will live lively, joyfully, and cheerfully. Okay? Amo nang kabuhi, Kristohanon, masinadyahon sa tunga sang pagtilaw kag kabudlayan. Nagakadlaw ang isa iya ka Kristohanon nga malapit sa Dios, bisan na ano pa nga mga pagtilaw ang aton ginatubang, araya ang aura sang Dios nga naga-stir up sang iya kalag nga magmalipayon. Many times ginahambal bala sang pastor, no? Gakatintar gid bala ang pastor bala nga butangan sang picture daw sign bala nga magsulod kita sa simbahan. May warning da sa gwa o kung sa mga pertahan naton, bawal ang nakasimangot dito. Bawal. Bawal. Ngaway kita Diyos. Yes. Bisan pa nga may mga pagtilaw, may problema. Hindi na yan madula sa ato ng problema. Pero the fact nga ara kita sa Diyos, may solusyon ang Diyos that will make us lively, joyful, in spite sang trials and tribulations nga aton ginaatubang. Amen?
Aldo masubugid. Amen? Amen. Hindi kita magkasubo, hindi kita magpadaog sa mga nagasablag sang aton kalipay. Hindi kita magpadaog sa mga nagakawat sang aton kalipay. Kay may Diyos kita nga magahatag sina solusyon. Ikadua, His prominence. His prominence. Ang iya bilang pagkakita nimo sa iya, ma-distinguish mo gid siya dayon, makilalaan mo gid siya dayon nga Diyos nun siya. Ano ang ara sa isa ka Kristohanon? Ano ang ara sa sina nga tao nga makilalaan mo sa dayon nga Kristohanon? His being fruitful. Yes. Mabinungahon nga Kristohanon. Kristohanon nga hindi lang nagasunod sa pulong sang Diyos, kundi Kristohanon nga nagapangdaog sang kalag. Ito yung pamangkot sa aton tanan. When was the last time have we shared Jesus to others? San ang katapusan naton nga naghatag kita gospel tracts. Praise the Lord, nakapaprinta na kita sa gospel tracts, ara na dira sa aton office. Pangayo ka mo dira sa sini nga summer, himuon naton nina nga goal nga makapangayo kita sa makapanghatag kita sa gospel tracts. Ara na dira, no? Ara na dira. Kaya we praise the Lord yang iban sa aton nga mga kauturan nagapangayo dira. Yes. Amo na mangin mabinungahon ang aton nga mga kabuhi, ma-distinguish gid naton ang kinalain sang isa ka mabinungahon nga kabuhi. Are we fruitful, Christian? Mga kauturan, may bunga ayhan ang aton kabuhi? O kon way gid malamala gid, no? Way gid. Way gid kita sa may offer sa Dios nga bunga. Why? Ano siling sang kanta? Siling sang kalantahon? Dahon, basi, dahon lang kita. Dahon lang, damo, dahon. Nga, maglaya gani, mahulog ang mga dahon, kag, anong aton nga ginahimo? Sige naman kita ka. Yes. Kabay pa. Nga ini nga kabuhi, nga panginmat siya ni Kristo, mangin mabinungaon. Ang ikatatlo, His permanence. Nagahambal ini sang consistency. So prayer and Bible meditation. Planted, rooted, and grounded in prayer and in the Word. Amunayhan ang aton kabuhi. Mapinangamuyuon ayhan kita. Nagapamalandong ayhan kita sa pulong sang Diyos. Amo na nga isa sa mga madamo nga mga rason sang Diyos kung nga waay kita ginahalinan sa ning nga mga problema, kay gusto gid sang Diyos nga magpangamuyo kita. Kay kung waay kita problema, anong tendency naton? Waay makita kadumdum sa Diyos. Pero kung may ara yan kita pagtilaw, digto man kita dayon sinsiro sa Diyos. Diin ang tao, diin kita nagamalapit sa Diyos. In times of abundance, plenty, or in times of want. Diin kita naga-Diyos nun. Diin kita naga-Diyos nun. Sa kadalagan, o kon sa problema. Diin kita many times nagaluhod. Sa kahamungaya o kon sa kasubanan. Madamo gid nga mga tinion nga naga-Diyos nun kita kon may problema kita. Pares bala sa aton nga mga young people, kung mangita sila sang obra, naga-Diyos nun sila. Naga-Diyos nun. Mag-preparar sila magkuha sang board exam, apirti sila ka-Diyos nun. Gakadto sa pastor, Pastor, please, pangamuyuhi ako. Sincero ginaya.
Pero pagkatapos nga nakapasar na, abisin niyo, be? Ha? Ano dayo na natabo? Ha? Pagkatapos nga ara na, okay ng tanan, naga-Diyos nun. Na, kung kaysa daw, hindi nakatulto sa Fellowship Baptist Church o Bacolod, Mercedes Avenue. You see? Many times, ginabutan kita sang Diyos sa isa ka sitwasyon, nga way kita sang may mahimo, agod nga magpalapit kita sa iya. Kaya mo na ginhimo sang Diyos sa kay King David. Kagdira naganuot ang kabuhi ni David sa tunga sa mga pagtilaw, kay nagmalapit siya sa Diyos. So, ang problema, mga kabudlayan, mga pagtilaw, mga stress naton, and distresses naton, blessing ina. Kaya nga man, amo ini ang nagatulod sa aton nga maghanuot sa Diyos. Yes. Masakit ina, pero amo nang paagi sang Diyos. Hindi ba? The way to the crown is through the cross. Antes naton ma-enjoy ang crown, ang blessing, maagi anay kita sa kapaitan sang cross. Di ba? Galing kiti ang aton yan, normal sa aton bala, gusto kita ya crown dayon mo. Hindi kita gusto ilansang sa cross. Pero mo nang paagi sang Diyos, si Ginoong Isus, nalansang sa cross, agod nga makuha niya ang crown nga ginapartiniser, nga gin-reserve sang amay para sa iya. Kagamuman na ang sa aton nga mga Kristohanon. Kay once nga mapundar kita sa pulong sang Dios kag sa pangamuyo, amoy ining nagapabakod sang aton kabuhi. And then number 4, his productivity. His life brings forth fruit. Ang iya kabuhi nagdala sang bunga. That's why sila daw, and he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. Magsiling gani kita bunga, fruit, bot silingon blessing. So kung malapit ang aton kabuhi sa Diyos, mangin blessing kita sa iban nga mga Kristohanon. We are the fruit of our closeness to God. Bunga kita sang aton intimate relationship sa Dios. Tag ini nga bunga kita nga bunga sang close communion with God. Nagahatag ini nga kabuhi pagpabakod, inspirasyon sa iban nga mga nagastruggle nga mga Kristohanon. Yes, amo na nga atong kabuhi. Ang mga nagastruggle nga mga Kristohanon, makita nilang ila kabuhi, ngang imo kabuhi, sa tunga man sa mga pagtilaw. Misiling sila nga ba, grabe nga pagtilaw nga yan, experiensyahan ba? Pero daw sa wala lang sa iya ba? Nga makayuho man siya gyapon. No? Makapadayon man siya gyapon. Ano ang ara sa iya nga way sakon? Then, nagahatag ina sa iya sang curiosity, consciousness. Nga pangitaon niya man, ang ano ang ara sa imo that keeps you going in the midst of intense trials and afflictions. Anong ara sa imo? Because you are near to God. You are close to God. Kagamunang iya sundon. Ang song imo kabuhi, nangin paalagyan sang paghangkat sa iya kabuhi. Nga maghanuot man siya sa Diyos, agod nga ang kalipay, nga iya nakita sa imo kabuhi, maangkon man niya sa iya nga kabuhi. A productive Christian is a blessing to all those around him.
He is a blessing sa mga tao nga ara sa iya palibot. Ang pamangkot sa aton, are we a blessing or a burden? Kabay pa nga mangin blessing kita sa isig naton ka mga Kristohanon. And then, number 5, His perpetuity. But silingon ang iya nga consistency, ang iya nga mapinadayunon nga relasyon sa Dios. His leaf shall not fade. Waay nagakalaya ang iya dahon. Nga ang dahon nagakalaya kay kulang sa tubig. Hindi ba? Amo na ang aton kabuhi kung malayo kita sa source nga mo ang Diyos, nagakalaya kita amat-amat, nagaka-self-destruct kita, amat-amat kita nga nagakaud-ud, kaya nga malayo kita sa source ang aton blessing nga mo ang Diyos. Pero kung ara kita malapit ang Diyos, nagagamit pagid sang aton nga mga kabuhi. Diin manami lang tawon nga bulak. Ang freska, presini, o kon ang laya. Ha? Huwag gid dyan nag-apresyar sa bulak nga laya, no? Huwag gid. Nakabati ka mo, buka nami sa bulak nga laya ba? Ha? Huwag gid, no? Buka nami nga rose, wow. Kaplisan sa matang laya nga rose, ni ba? Huwag gid. Kaya nga man, ang laya, unpleasant. Unpleasant. Ang laya, ginaano naton? Gina-display o kung ginahaboy? Ginahaboy. Kaya hindi ang puslan. Ano kita, mga Kristohanon? Ha? Fresh or laya? Huwag kwaon ang tao sa aton. Huwag kwaon sila. Kaya nga man, huwag man kita sa may ihatag sa ila. Kaya huwag kita nagpabutang sang source, halin sa source nga mahatag man naton sa mga katauhan nga nakiranlan sa Diyos. Kabay pa, nga kita magpadayon, pabilin sa siningaton buhi kag matod nga Diyos. And then number 6, His prosperity. Kanami sinyo, kay nga man, kung malapit kita sa Diyos, whatsoever He doeth shall what? Prosper. Whatsoever He doeth. Ang bisan ano lang ang iyay moon. Nagauswagid. Nagamuagid. Okay gid. Do parehas bala nga, kung ano lang ang iya bala nga negosyohon, ay successful gid nga negosyo. May ara man niya nga mga tao bala, nga kung ano gidya, nga kung anong himuon yang negosyo, pirmi lang ya, ano na gani? Pirmi lang ya puto. Ha? Why gid? Muna ano man yung ako ni nga negosyo niya, bisan ano lang ang negosyo ng akon, kaptan, puto gid pirmi. Kaya nga, why dira ang blessings ang Diyos? Pero kung malapit kita sa Diyos, kanami ito, whatsoever He doeth, shall, prosper. Kung ano lang ang magdakpan sang iya kamot, ay nagabugana gidayon. Nagauswag gidadayon. Tungod ina sa Diyos. Hindi tungod sa aton abilidad, ha? Kaya way kita, kung aton lang ya ko galingon, palpak kita, palpak amuna nga bisan anong himuon naton kay himudos himulat kun waay ang Dios palpak gigitaya palpak kay siling naton sa Proverbs, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Nga ways of death because waay da ang Dios. Sa kabuhi, for example, ni Apostle Peter. Expert fisherman ato ya si Peter. Sa nag-decide siya after nga ginbaligya ya
kuan niya, ginsikway niya, ginreject niya si Ginoong Hesus. Kag nag-decide siya ako galingon, total, why naman din atong Ginoo? Patay naman to siya. Mabalik ko yung pangisda ko. Di ba? Siling niya, I go fishing. Kag the all night, expert, professional nga fisherman, kabalo siya kundiin ang isda. Bilog nga gabi, way gid siya sa may nakuha. Nga bilog nga gabi, way gid siya may nakuha. Bisan isa lang, bisan butiti lang, way gid. Kay way tong Diyos. Way tong Diyos. Bisan sino ka pa, ano ka pa nga klase expert. Kung way ang Diyos, it will not succeed. It will not prosper. It will bound for failure kay wide ang Diyos. Pero sang kuha na siya, nagpahunas na siya. Ato na siya sa hunasan. Sang nakita niya ng Ginoo. Sang nagbalik na siya sa Ginoo, nagtuo na siya sa Ginoo. Sang ginpati niya ang sugo sang Ginoo. Kuan liwat ang imo, itunton liwat ang imo nga net. Imo pukot, ihulog liwat. Di sila nga Ginoo, nabaw naman ihulog lang bala. Hindi na sige ka pamangkot. Amo kita sinakong kaysa mo. No? Maargyo kita sa Diyos. Ginoo, sakto bas hindi niya mo. Do si Peter kita. No? Nga sang digto siya sa lawod, way man sa gani sa may nakuha. Kag i-question niya pa ang authority sang Diyos. Pero once sang tion nga nag-obey, nagpati, nagtuman si Peter, anong result? Hindi sila makadala magpaibabaw sang ilang pukot kay puno sang isda. For whatsoever he doeth shall prosper. Kung ara kita sa Diyos. Kung i-deny naton, inigar naton ang Diyos, bisan nano nga pulaw, bugtaw, sakripisyo nga aton himuon, why kita sa may mahulik? It will not succeed. Kay why ang Diyos? Kag sa kung waay ang Diyos sa aton kabuhi, mangin isa ina ka makaluluoy, kag delikado nga kaimtangan sang aton mga kabuhi. Yes. Kagabay pa, handumon naton nga ara kita pirmi sa Diyos. That's why silingi sa verse 1, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the scornful, but his delight is in the law of the Lord. He will prosper. God will prosper those who are faithful in Him. Matutom ka lang sa Ginoo, ang Ginoo magpakamaayo gidya sa imo. Kung magmatutom lang kita sa mga buluhaton sang Dios, siya mas labaw pa nga magmatutom pagid sa aton nga mga kabuhi. Yes. Amo na gina-emphasize naton kabay pa nga balik-balikon tana magreging-ring gid sa aton una kag tagipusoon. Worry God's worry, and He will what? Worry our worries. Yes, kay ko kaysa nagaka-overwhelm kita sang aton mga worries, sang aton mga personal concerns nga way nakitation sa Dios. Kita gidyang nagapalibog solusyon sa aton nga problema. Nga ang problema gali nagsiling lang ang Diyos. Come unto me, those who are heavy laden, and I will give you rest. Tagaan ko kamo kapawayan. Palapit lang kamo sa akon. Prosperity, not only material things, but a life full of joy and contentment.
Inang material, ining success nga ginapreparar sang Dios sa tanan nga mga matutom sa iya, hindi lang niya material. Kaya material na gano lang ni, nagakadula lang iniyang material. Come and go lang ining mga material nga butang sa aton. Pero ang kabuhi nga napunan sang kalipay, hindi na yan mabakal sang pila kag bulawan. Hindi ba? Hindi na yan mabakal sang pila kag bulawan. Papilion ikaw. Ha? Papilion ikaw. Tagaan ka 1 milyon, pero damo ka problema. Ha? Or, waay ka milyon, waay gani unod ang imo bulsa, pero malipayon ka. Ha? Masili ka, diri na lang ko sa 1 milyon, kay busog man ko di, bisan nga masubo lang ni permi, di ambot sa imo. Ha? Sang sa digtoya nga waay kita, pero ang kalipay hindi nato maintindihan. Nga sa tunga, sang kapigaduhon, masinadyahon kita, may fulfillment kita, may contentment kita, may kalinong kita, may kalipay kita. Dira na lang kita sa kalipay, bisan pigado. Sang sa ara ang tanan, nga puno sang kaakig, puno sang kagamo, puno sang problema. Yes. Kaya dira ang Diyos. Pero once nga ang Diyos mag-bless aton, of course, may mga material blessing man nga ginapreparar ang Diyos sa aton. Ginapaumpawan makita sa ang Diyos. No? Ginapaumpawan kita sa ang Diyos. Amuning kanami sa aton Diyos. No? Kanami ginining ang Diyos. Kay may ara sa iya paagi kung paano niya masugata ang mga personal naton nga mga kinanglanon. Hindi sa aton paagi, kundi sa iya paagi, kag sa iya tion. According to His own ways, and according to His own time. All we have to do is to wait by faith and serve Him faithfully. Amuning katuran ang description sang Diyos sang isa ka madinalagon nga tumuloo sang Diyos. Are you a successful believer of the Lord Jesus Christ?